na pwede nating panghawakan sa ating buhay pananampalataya. Susi na magtuturo sa atin ay isang matagumpay na pamumuhay. Ating lesson, connectivity. Nawala. The key to dominion. Everybody say connectivity. The key to dominion. Sa ating panalangin, dito ay ating ipinapahayag that we will have better tomorrow. Sabi mo sa iyong kalapit, you will have better tomorrow. It means life or your life will be better for you. Sabi ko nga kanina, dyan sa upuan, habang ako'y nagbubulay-bulay, 2026 is better than 2025. How? Paano yun? Sa matagal na panahon, hindi ko napansin ang choir. Hanggang sa sabi ko, ako'y nagbubulay-bulay. Bakit ganito ang choir ko? Hinayaan kong mapunta sa kinagatan, hinayaan kong mapunta sa subay. Then napagmasdan ko sila, sabi ko, bakit ganito ang choir ng bumbong? Na parang ako'y naghahanap. Then, bigla akong napatingin dito. Sabi, ayun ang choir. At sila ngayon ay nandito na. Kaya nga sabi ko, 2026 is what's better in the past. Sapagkat ngayong 2026, ipinakikita na sa atin ng Panginoon yung better today. Yung better tomorrow. Meaning, hindi lang dito sa church, kundi our life, your life will better today and tomorrow. Hallelujah! Sabi mo sa iyong kalapit, your life will be better for you today and tomorrow. Sa Job chapter 30 verse 31, matatalian mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleiade o makakalagan ang tali ng mga bituin sa Orion? Mailalabas mo ba ang mga bituin na mga tanda ng Zodyako sa kanilang kapanahunan? O mapapatnubayan mo ba ang oso na kasama ng kanyang mga anak? Nalalaman mo ba ang mga lituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan noon sa lupa? Mga tanong na wala sa ating kamay. Mga tanong na tanging Diyos lang ang nakakaalam. At kailangan mong matuto. Dito ipinakikita ang kahalagahan kung ano ang iyong nalalaman. Ano ang iyong nalalaman sa kasalukuyan? Mayroon ka na bang alam?
Tanungin mo yung kalapit sa pananatili mo sa presensya ng Diyos. Ilang taon na kayong nananatili? Ano na ang inyong nalalaman? Kung meron man. Sapagkat dito'y pinakikita ng Diyos ang kahalagahan kung paanong ikaw ay magkakaroon ng kapamahalaan sa iyong buhay at sa lahat ng iyong mga tinatangkilik. At dito, ito ay makukuha mo lamang sa pamamagitan ng connectivity. Everybody say connectivity. Sino ang pinanggagalingan ng karunungan? Binasa natin sa aklat ni Job 38:31 to 33. Dito ay nagpapahayag na ang Diyos ang pinagmumulan ng karunungan. Kaya pinapataas ang Biblia sa atin. Sapagkat ito, dito nagmumula ang karunungan ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay naglalaman ng mga kapahayagan kung paanong nagtagumpay ang napakaraming mananampalataya. Na sila'y nagsimula at sila'y nagtapos sa pananampalataya. Marami ang nagsimula sa Espiritu, nagsimula sa pananampalataya. Marami, nasa banal na kasulatan, nagtapos sila sa pananampalataya, nagtapos sila sa Espiritu. At ito ang inaasahan ng Diyos sa ating lahat. Na sa pamamagitan ng ating pagiging connected. Everybody say connected. Napakahalaga na tayo ay nakakabit. Mahalaga na tayo ay nakakabit sa puno. Sapagkat kapag ikaw ay pumutol ng sanga ng isang puno at ito iyong pinagmasdan, ito ay ang tinanggal na sanga, ito'y hindi nagtatagal. Ito'y natutuyo. Ito'y natutuyot na lalanta at ginagawang pangkahoy, panggatong sa apoy. Subalit itong punong ito, itong sangang ito, kapag ito'y muli mong na-connect, kapag ito'y muli mong na-connect sa lupa, ang sangang ito na naputol ay muling mananariwa. Hallelujah. The mystery of life teaches us that dominion is dependent upon knowledge. A man who does not know cannot exercise what he doesn't know. Hindi mo pwedeng i-exercise ang mga bagay na hindi mo naman alam. Kailangan mo munang malaman, kailangan mo munang maunawaan ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. And many who should control, who should dominate, are being dominated because who know and those who do not know do not know. Kaya sabihin mo sa iyong kalapit, may alam ka na ba, kapatid? Ano nung sagot? Ang sabi dito, knowledge is power. Everybody say knowledge is power. Knowledge is power. Mayroong kapangyarihan sa karunungan na iyong natututunan.
For when you know God, you will become strong. When you know God, you are strong. That you can exert dominion over circumstances and over situations. May paborito kaming mag-asawa. Nasa Pisara yun noon. When God's will is known, that is my reasoning. Kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, ito'y iyong maipamumuhay. Ibig sabihin, kapag alam mo ang kalooban ng Diyos, ito ang magpapalakas sa iyo. Ito ang iyong tatayuan. Ito ang iyong ipamumuhay. Because there is power in knowing God and knowing the will of God. Lalakas ka. At ang tanong doon, kailan mo nararanasan yung pinakamasarap na pagsamba at pananalangin sa Diyos? Kapag kayo'y malakas o kapag kayo'y mahina? Kapag mahina. Pag ikaw ay malakas, pag ikaw ay masagana, wala lang ang iyong pagpupulit pagsamba. Hindi mo nadadama. Pero sa panahon na ikaw ay may sakit, sa panahon na ikaw ay walang-wala, sa panahon na dumadanas ka ng matitinding problema, ito ang panahon, lumuluha ka sa presensya ng Diyos. Labas ang iyong uhog, labas ang iyong luha, wala kang pakialam sa iyong kalapit. Ikaw ay sumasamba, ikaw ay nagpupuri, ikaw ay humihingi ng lakas sa Diyos na ating pinaglilingkuran. 1 point kay Sam. Ibig sabihin, alam. May natututunan sa presensya ng Diyos. At kapag itong natutunan, kapag ito iyong nalaman, kapag ito iyong ipinamuhay, ito ang magbibigay sa inyo ng dominion, kapamahalan. Hallelujah! Kaya sinasabi niya, ito ang legacy ng aking magulang. Sapagkat ito ang itinuro sa amin ng aming mga magulang. That every time na sila'y makakatanggap ng lahat ng kanilang tinatangkilik, isinasaisan tabi muna nilang sa Panginoon. At itinuturo niya sa kanilang mga anak, kung nais ninyo na kayo'y sumagana, ito ang inyong gagawin. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon, huwag ninyong gagalawin. At ang sayo ay sayo, ang sayo ay sayo, hati-hati kayo, pero ang sa Diyos, huwag na huwag ninyong pakikialaman, sapagkat iyan ang sekreto ng masaganang buhay! Shout, knowledge is the key to progress. Knowledge is the key to progress. Ang karunungan ay susi sa isang progresibong buhay. From illiteracy to literacy. Mula sa hindi mo alam, mula sa pagiging walang alam, tungo sa mayroong alam, tungo sa mayroong kang nalalaman. Napakahalaga
lahat ng karunungan na yan, kinakailangang nagbubuhat sa Diyos. Sa aklat ho ng awit 49:20, taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Kailangan kang makaunawa, kapatid. Kailangan mong matutunan na sa pamamagitan ng karunungan, mauunawaan mo ang malalalim na bagay. Sa Lucas chapter 4, verse 15 to 17. At nagtuturo siya sa sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. Ang Panginoong Yesus ang tinutukoy dito. At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga, sa simbahan, araw ng Sabat, at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaiah. Noon, ang mga sulat ay anong tawag doon, learning? Nakabilog, nakabalon-bon, kukuhanin diyan isa-isa, aklat ni Moses, aklat ni lahat ng mga aklat. At nang siya'y tumuyo, katulad ng Bibliang nandirito, dumampot siya, kumuha siya, at binuksan niya, at ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaiah. Ibig sabihin, binuklat niya. Ano ba ito? Open the book and find the place where something is written. Ang sabi dito, at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaiah, at binuklat niya ang aklat, at nanasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. When you open the book, you will find the place where something has been written concerning you. Purihin natin ang Panginoon. Kapag ika'y naghahanap ng kasagutan sa iyong problema, kapag ika'y naghahanap ng kasagutan sa iyong sariling sitwasyon, sa iyong sariling kinalalagyan, sa iyong sariling nararanasang personal, kapag binuksan mo ang banal na kasulatan, ay iyong makikita ang bagay na nasusulat patungkol sa iyo. Ibig sabihin, pagbubukas mo ng salita ng Diyos, makikita mo ang sagot ng Diyos sa iyong kinalalagyang kasalukuyan. Naniniwala ba kayo? Ang problema sa mga mananampalataya, pag may problema, punta kung kangi-kangino. Punta kung saan-saan. Tanong kung kani-kanino. Punta kung saan-saan. Kaya hindi masumpungan ng kasagutan. At kapag kayo'y may mga problema, may sakit at karamdaman, pag binuklat niyo ang banal na kasulatan, at kayo'y may binasa, ibig sabihin, yan ang sagot ng Diyos sa inyo. At hakbangan niyo sa pananampalataya. At pag sinabing patungan ninyo ang inyong bahagi,
ng katawang sumasakit at idalangin ninyo at ang patungan ng inyong kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Ibig sabihin, sinagot ka na ng Diyos sa iyong problema. Sapagkat ang Diyos ay sumasagot. Naniniwala ba kayo doon? Kaya kami ay pag narinig namin ang salita ng Diyos at iti aming ipinangangaral, kami naniniwala, lalo na't mabuting balita yan, kami naniniwala magmamanifest ang mabuting balitang yan sa isa o sa marami sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos. May pagdadaluyan. May pagdadaluyan. Ang salitang ito na ating naririnig, ito ay para hindi lang sa isa sa atin, marami sa atin ang pagdadaluyan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ano ang nabuksan ng Panginoon? Nang buklatin niya ang aklat, ano ang nakasulat doon? Ang sabi dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So, mismo patungkol sa Panginoon ang kanyang nabuklat. Ang tawag ng Diyos sa Panginoon, ang purpose ng Ama sa Panginoong Hesus, ito ang kanyang nabuklat upang ipangal ang mabuting balita sa mga dukha, upang ang dukha ay yumaman. Amen ba? Amen. Parang mga kaunti. Naniniwala kayo doon? Ang Panginoon ay dumating upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, upang ang mga dukha ay magsiyaman. Marami pang dukha dito. Pero ang Panginoong Hesus ay dumating para sa atin upang tayong dukha, paulit-ulit ako, upang tayong dukha ay magsiyaman. Sabihin mo sa iyong kalang, ika'y yayaman. Sa kabila, ika'y yayaman. Maniwala ka, sapagkat si Jesus ay dumating upang dalhin ang mabuting balita na ang dukha ay sasagana. Ako'y sinugo, sabi ng Panginoon, upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang mga nangaapi. Hallelujah! Ililigtas tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Ilalabas niya tayo sa kulungan na ating kinalalagyan. Kulungan ng kamangmangan. Dati tayo'y mga mangmang.
At nang dumating ang Panginoon, binuksan niya ang ating mga kaisipan at marami tayong natutuhan patungkol sa buhay. I tell you, church, marami tayong matututunan. Just open your mind. Just open your mind. Empty your cup. Inyong alisin ang laman ng inyong mga kaisipan. Mga itinuro ng sanlibutan, mga kultura, mga tradisyon na nagturo sa atin, nagdala sa atin sa kapahamakan. Alisin natin lahat ang ating mga nalalamang yan at ating papasukin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ating papasukin. Kaya kayo'y laging kinukumusta, where is your Bible? Don't forget your Bible. Don't you forget your Bible, because the Bible has all the knowledge and information that you may become dominion, that you may have dominion. Amen? Kaya napakahalaga ng karunungan. Pagka ikaw ay namumuhay sa kasama ang Panginoon, ikaw ay kanyang aalalayan na sa bawat kilos mo, bawat galaw mo, ang pagsama ng Panginoon sa iyo ay iyong mararanasan. Pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong paglabas, pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong pagpasok, saan ka man pumaroon, ang presensya ng Panginoon ay iyong mararanasan. Hallelujah! Hindi mo pa man maranasan sa ngayon, ito'y itinuturo na sa atin ng Panginoon. Ito'y itinuturo na sa atin ng Panginoon sapagkat darating ka sa punto ng iyong buhay. Mararanasan mo ang 100% pagsama ng Panginoon. Oh, ayaw ng Diyos na tayo'y maging mangmang. Sabihin niyo, I refuse to be ignorant. Hindi ko pinahihintulutan na ako'y maging mangmang. Sapagkat kung ako ay mangmang, naku po, napakalaking problema. Kailangan tayo'y maging matalino. Juan chapter 3, verse 31. Pakibasa ng lahat. Again. Tuloy. Ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa man, at ang tungkol sa lupa ang kanyang sinasalita. Ang nanggagaling sa langit, sumasaibabaw sa lahat. Saan nanggagaling ang inyong karunungan? Tanungin mo nga yung kalapit, saan nanggagaling ang iyong karunungan? Dalawa pa lang pinanggagalingan ng karunungan. Karunungan ang nanggagaling sa langit at karunungan ang nanggagaling dito sa lupa. At ang karunungan dito sa lupa ay, ang kahuli-hulihan niyan ay punong-puno ng kamangan na pag namatay ka, patay ka na.
kumain ng kumain, mag-inom na mag-inom, magsugal na magsugal, dahil pagkamatay, tapos na raw. Anong gagaling na karunungan buhat sa Diyos? Iba. Magtipon ka ng kayamanan, saan? Sa langit o sa lupa? Magtipon ka ng kayamanan sa langit. Magtipon ka ng karunungan patungkol sa langit. Sapagkat matapos ang buhay, may next episode. May ikalawang buhay. At iyon ang napakahalagang inyong dapat matutuhan. Ang karunungan sa lupa, pagkamatay dito sa lupa, tapos na ang buhay. Ang karunungan ang gagaling sa langit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. At ang karunungan na gagaling sa langit, ikaw ay mangingibabaw. Dadaan ka sa maraming pagsubok, dadaan ka sa maraming problema, at pag ikaw ay mayroong karunungan na gagaling sa langit, pangingibabawan mo ang mga problema niyong pagdadaanan. Hallelujah. So we must climb and grow in capacity to get to our position above, to be with Him, and to understand that He has made us to dwell and to sit with Him in heavenly places far above principalities and powers. We must climb, mga kapatid. Kailangan nating mangibabaw. Kailangan nating matutunan ang mga karunungan upang ang ating posisyon ay tanging nasa ibabaw lamang. Hindi ka mapapasailalim kung iyong susundin ang salita ng Panginoon. What do you know? Ano ang inyong alam? Matapos ang buhay dito, may buhay pang susunod. Ano ating alam? Sino ang daan? Si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino may hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano inyong alam sa kasaganaan? Yung susi kami na. Anong susi? Sabay-sabay. It is more productive to give than to receive. Yung unang binasa ng aking asawa, ipinangangaral ng mga ngaral na mas magandang magbigay kaysa tumatanggap. At ang mga tinuturuan niya ay nag-iiyakan. Nakayakap sila. Niyayakap nila ang lalaki ng Diyos. Sapagkat may nangangailangan na i-practice. Nanawagan. Tulungan natin ang ating kapatid. At sila'y tumulong sa kanilang kapatid na may pagluha. Dala-dala nila ang pinansyal na pantulong sa kapatid. Pwede natin yung i-practice. Mayroon tayong kapatid na nasa ospital. Itinuturo ni Pablo, tinuturo ni Pedro, sino o alin ang mas maganda? Yung ikaw ang nasa ospital o ikaw yung nagbibigay? Ano
nga ba mas maganda? Yung nasa ospital o yung nagbibigay ng tulong? Yun ang tinuturo ni Pedro at ni Pablo. At ang mga kapatiran ay naghasik ng may pagluha at pananampalataya. Sapagkat hindi lamang dapat alam natin. Yes, alam natin. Pero alam ba nating gawin? Kaya ba nating gawin? Kaya nang tinatawag niya si Lay, gusto mo bang tumaba? Ito ang susi. At kung hindi mo yung gagawin, ay hindi ka tataba. Handa mo bang isagawa ang iyong naririnig at ang iyong natututunan? Bakit kailangang ipunin natin ang ating natututunan nang hindi natin isinasakatuparan? Aanin natin ang karunungan kung hindi natin ito nilalakaran. Hindi mo walang kabuluhan ang karunungan na iyong natutuhan kung hindi mo naman ito lalakaran at hindi mo naman ito ipamumuhay. Ang sarap magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, pikpik, liglig at umaapaw. Biglang nagtanong ang asawa ko, sinong nag-birthday? Tumayo nga. Sino yung nag-birthday ng July 1 to July ano ngayon? July ano ngayon? 12. Sino yung may birthday ng July 1 to 12? Pumunta rito sa unahan. Tingnan mo lang. Kasi naman tanong ng tanong ang aking asawa, anong regalo sa iyo? Halika kayo dito. Ay, tatatlo pala. Si Marvin. Punta nga kayo dito. Baka naman nakala nyo, regaluhan kayo. Huwag kayong paasa. Gusto ko lang makakilala kasi ka-birthday ko kayo. Mga halaga ng birthday. Ayan. Aawitan nyo lang sila. Happy birthday. Hold! Music! 1, 2, 3, eh! Kasali ka ba? Birthday mo rin ba? Birthday din. July alin? 7. Pati ikaw. Pareha sila mag-ama birthday. Eto ang kwento. Diyan muna kayo. Si Luke birthday din. Nakiki-birthday. Ayan. Nagkukuwentuhan ng aking asawa, tsaka si Morris. Sabi, sino magbe-birthday?
tatay. Sino susunod? Si Mika. Iniwan ko sila nagkukuwentuhan. Ako kasi mapagpa-impress. Habang sila nagkukuwentuhan, may pera doon sa aking hindi naman akin yun actually. May pera. Inilabas ko sa Morris. 80,000 yan. Ito ihanda ko sa birthday ko. Sabi, dami naman pera na tayo. Ihanda ko ito sa birthday ko. Pero hindi ko pera yun. Nais ko lang sabihin sa inyo. Hanapin ninyo ang Diyos. Kasi, pag hinanap ninyo ang Diyos, sagot ng Diyos lahat. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ninyo siya hinanap, ang sabi sa banal na kasulatan, siya'y inyong masusumpungan. Marami kasi, ang hinahanap, blessing. Ang hinahanap, panghanda. Ang hinahanap, mga bagay dito sa lupa. Pero, hanapin ninyo ang salita ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay pawang magiging karagdagan lamang na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen. Ano ba yun sa English? Seek ye first the kingdom of God and all righteousness and all these things shall be added unto you. Amen. Isa, dalawa, tatlo. Uy, magregalo ko. Ay, paano naman kasi tanong? Naawa tuloy ako kay Jeros, wala raw regalong tinanggap. Jeros, wala ka bang regalong tinanggap? Uy! Talagang wala? Sige, doon ka. Oh. Ano sabi mo? To God be all the glory. To God be all the glory daw. Kayo utang muna. Ako'y may 2,000 dito, tigpa 500 kayo. Oh, boss, ikaw manager. Happy birthday. Mamaya na kayo tatlo. Apat. Happy Okay, you may be seated. Nasa bag ko pa ang pera ko. What do you know? Ang halaga kasi nun ano ang iyong alam? Yes, alam ko. Anong iyong ginagawa matapos mong malaman? Itong ipamumuhay. Amen? At kapag ito'y iyong ipinamuhay, makikita ng Diyos, totoo itong batang ito. Maniniwala ang Diyos sa inyo. Amen? Kaya napakahalaga na matapos mong malaman ang katotohanan, ito ay iyong isakatuparan. Ang totoo niya, nadamay lang kayo. Nung birthday ni Jairus, gusto ko siyang regaluhan. Dahil binabanggit ko ang pangalan ng ni Jairus. Nadamay lang kayo. Kaya Jairus, ang pagpapala ay talagang nakaka-impluensya na. Kaya napakahalaga, sabi dito, I must know the person I need to know for my story
to change. Sabihin niyo ang lahat, I must know the person I need to know for my story to change. Who is that person? I must know the person that I need to know so that who is that person that can change your story? Jesus. Jesus. You must know Jesus. You must need to know Jesus so that your story will be changed. Kapag nalaman ninyo kung sino ang taong yan na nagbabago ng buhay, I tell you, gaganda ang inyong mga susunod na araw. Kaya sa pangalawang slide pa lamang ay atin ang nabasa, my tomorrow will be better! Sabihin mo sa iyong kalapit, you will have a better tomorrow! Amen? Stand up! Stand to your feet! And shout! Everybody shout! Minsan pa, oh Lord! Oh Lord, let me know the person I need to know that will change my story. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! And who is that person? Jesus! Who is that person? Jesus! 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 Okay. Your life will be transformed. Transformation comes when we obey what He has revealed. Araw-araw may revelation. Bawat araw ng ating buhay, bawat linggo, may nai-rebuild ang Diyos sa atin. At yung revelation na yan, mga kapatid, kapag ito'y inyong sinunod, kapag ito'y inyong nilakaran, matatransform ang inyong buhay. Mababago ang inyong buhay. Kung nais yung mabago ang inyong buhay, just obey the revelation of the Lord. Knowing about God's principles, personality, and promises does not change. What changes us is what we do with that knowledge. It is our obedience that activates them. Mga kapatid, ang malaman ninyo ang mga principles ng Panginoon, ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga pangako, hindi naman iyan magbabago ng inyong buhay. Kapag ito'y alam nyo lang, nothing will change. What will change is that you obey. You do what the Lord has told you to do. Iyan ang magbabago ng ating buhay. Hindi sapat
nating malaman. Hindi sapat nating narinig. Makukumpleto lang yan kapag ito ay ating isa sa katuparan. If knowledge is given to you, but you refuse to accept it and practice it, you will never enjoy its benefit. Matapos ninyong malaman, hindi ninyo tinanggap ang karunungan, hindi kayo naniwala, matapos marinig ang mabuting balita, hindi kayo nakiisa, hindi kayo sumang-ayon, hindi ninyo mararanasan ang benepisyo ng krus. Hindi nyo mararanasan ang benepisyo ng karunungan na ating naririnig. So, if you want to enjoy the benefit of God, if you want to enjoy the benefit of the Word of God, you have to accept it. You have to live it. Hallelujah. Revelation is knowledge with obedience to the terms and conditions attached to the knowledge. Para pala itong kontrata, mayroong terms and conditions na binibigay ang Diyos sa atin. Ikaw at ang Diyos, may kondisyon siyang binibigay sa atin. Kung ating susunding masikap, kakanin natin ang butil ng lupain. Hallelujah. Kasabay ko silip kahapon sa guli, maganda na ang katawan mo. Pinagtiwalaan ka pa ng Diyos. Yung kasabay mo nung kasal. Diba? Dalawa kayong ikinasal. Yung kasabay mong napakaganda ng katawan. Ay siya yung ikaw na parang mamamatay. Ikaw ngayon yung buhay. Ngayon, iyong ayusin ang iyong buhay. Hindi na yung parang pabrikahan Talaga namang napagpintura si Lim sa aming apartment. Siya yung padala ni Romnick. Walang tigil yung kaya yung aming bahay doon, punong-puno ng usok. Parang pabrika si Lim. Yan. At alam ko may natutunan si Lim sa bagay na yan. Kaya si Lim ay handang magbago, handang babago. Hindi lamang niya narinig, kailangan niya itong isagawa at isakatuparan upang maranasan niya ang benefit, ang benepisyo ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. It is the knowledge of the ordinances that gives a man dominion. Genesis chapter 1 verse 14. Sinabi ng Diyos, magkaroon ka ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon ng mga araw ng mga taon. Everybody say, the light. Again, the light. Kailangan pala natin ng liwanag, mga kapatid. Kaya niyo bang magtrabaho ng madilim? Kaya ba? Limitado ang inyong kayang gawin kapag madilim. Kailangan nating magtrabaho, kailangan natin ang liwanag. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Light
as an ordinance shines wherever there is darkness. Kapag ikaw ay nasa kadiliman ng buhay, kapag ikaw ay punong-puno ng mga problema at suliranin sa buhay, ikaw ay nasa kadiliman, hindi mo makita ang daan palabas sa iyong kinalalagyan. Pero, pag ikaw ay nakasumpong ng liwanag, mga kapatid, tunay, kapag nasumpungan mo ang liwanag na ito ang maglalabas sa iyo mula sa kadiliman. At ang liwanag na aking binabanggit sa inyo ay ang tunay na nagbibigay ng liwanag. Walang iba kundi ang Diyos na ating sinasamba. Baka kayo'y magulat pag-akyat sa langit, ay mapukpok kayo ng mga anghel sa langit na ating paroroonan. Walang araw, walang buwan, walang bituin, at ang liwanag ay nagbubuhat sa altar ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! He is the light that will shine on that day forward. So, what should I seek in a season of darkness? Ano ang aking hanapin sa panahon ng aking kadiliman? Hanapin ninyo ang liwanag. Kapag wala kayong makain, saan kayo pupunta? Pumunta kayo sa Panginoon. Huwag nyo nang ikwento sa iba. Ipagmamarites lang kayo niyang mga yan. Pag pumunta kayo kay Marites, sinabi nyo, alam mo po kapatid, isang linggo na akong hindi kumakain. Maya-maya, mamarites na kayo. Uy, yung palang siya nun, isang linggo nang kaya pala payat, ano? Isang linggo na pala yung unang makain. Pero pag pumunta kayo sa Panginoong Jesus, ituturo niya sa inyo ang daan upang ikaw ay sumungkana. Hanapin ninyo ang liwanag. Hanapin niyo ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon nagbibigay ng liwanag. Sasamahan ka niya palabas sa kadilimang inyong nararanasan. Not everyone has begun to manifest the fullness of light. Jesus said, "You are the light of the world." But some people have already matured in that light. Those are the kinds of people you should seek to connect with. Marami ang hindi pa nararanasan ang fullness of light. Kaya sinabi ng Panginoon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Ibig sabihin, sa inyong pamumuhay, dala-dala niyo ang liwanag ng Panginoon. At marami ang nakikita, dala-dalin niyo ang liwanag na yan. At kapag nakikita nila ang liwanag sa inyo, di ba? Di ba? Doon tayo nagtatanong ng mga bagay-bagay. Doon tayo nagtatanong ng mga susi. Paano mo naranasan ang matagumpay na buhay? At sasabihin nila sa atin, naranasan ko yan, nasumpungan ko yan sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Kaya kahit sila ay iba ang relihiyon, nakikita ang inyong ginagawa. Ako may narinig na marites. Totoo ba ang ikaw pinag-iipunan ng iyong pampaaral sa college? Totoo ba yan?
Magkano na naiipon? Ayaw ipagtapat, baka kayo kasi manghiram eh. Pinag-iipon na pala siya ng ano. Sino nag-iipon? Lolo mo ba? Oh, lolo niya. Tinan niya yan. May pag-iipon ng lolo. Ay, hinihiram ba ng mama mo? Ang Diyos ang gagawa ng paraan dyan. Tingnan ninyo ako. Panay ang harap ko sa inyo, sabi ko kasi, magpagawa kayo ng bahay. Kayong mga wala pang bahay sa kabayanan, magpagawa kayo. Kayo namang may lupa, Romnick, sino pa ba? Sino pa ba? Angel, Nita. Ay, ako rin na may lupa, naisip. Ako'y pus ng puso, no? At ako'y poporma. Sabi ng mga kapatid ni Glenn, dapat pumorma ka rin. Ay, may 200 raw siya. Sabi ko, baka mangungutang ka. At pinagtanong ko na ng mga utangan. At ang sabi sa akin nung East-West, Sir, may 500,000 yung pwedeng kuhanin anytime. Abo, ang galing ano. So, magagawa ang apartment. Ang salita ng Diyos ay ipinangangaral sapagkat may nangangailangan. Amen. Walang sumasagot. Mga salbahe talaga ito ako mga kaharap. Kasi mga wala kayong bahay. Kaya ipinangangaral. Mayroon sa inyo magkakabahay. Wala naman sumasagot. Mayroon sa inyo magkakabahay! At gagawin niya ng Diyos. Sasamahan kayo ng Diyos. Ang kanyang liwanag ang magsasama sa inyo. Upang ang kanyang pangako ay kanyang may sakatuparan. Pinapakinggan ko ang misis ko pagkatanong ng tanong. Kayo, nag-a-apartment. Sino bang sinasabi nag-a-apartment? Hindi. Sa amin lang pala dalawa yun. Sabi niya, magbubuhos na sina Jerry nung Sabado hindi natuloy. Dahil nga umuulat bumabagyo. Di, yung kanyang pang-apartment, di ba bayad na nga naman sa bahay. Dave, may lupa pa ba kayo? Na-check ba niya yung lupa niya doon? Maganda rin yung pwesto ni na Dave sa sa may mahabang parang sa Mambuga. Ang ganda ng mga pangako ng Diyos eh. Alam niyo kung humakbang nito, wala kaming nakikitang marami. Kangina lang, sabi ko, tingnan mo nga naman ang kabutihan ng Diyos, Nagawa ito, Nagawa. Nagkataon naman, sunod-sunod ang ipinakakasal. Alam niyo ba ang sabi ng Angono? Nagugulat kami sa bumbong. Sunod-sunod ang kinakasal. Wala kami kinakasal sa Angono. At ang may kasal sa Angono, taga-bumbong pa rin. Kaya sabi nila, nagugulat kami sa bumbong. Ibig sabihin, maraming taga-bumbong. Ang pinagpapala ng Panginoon, ang tatapang sagot ng Diyos. Sagot ng Diyos. Sabi ko, tingnan mo nga naman nakapagpagawa. Samantalang may binabayaran tayong L300 na 20,700 every month. Makaka-4 na taon na actually. 5 years yun eh. Saan ang gagaling yun? Yung ibang mga tithes, ipinahingi ko na yun sa Subay at sa Kanagatan. Dati yun ay dito, at hinayaan na natin ang Subay at ang Kanagatan ang mamahalan.
Pati kay Erwin at kay Isa, pinapadala ko na yun sa Subay. Dahil masyado naman tayong yayaman ng ating church. Kaya pinahingi tuloy ang binigay na natin sa Subay. Kaya si Erwin at sa Subay ay si Erwin at si Isa ay bahagi ng Subay. At ang Diyos ay patuloy at patuloy at patuloy at patuloy. Alam niyo, nakakatuwa. Alam ng Panginoon pag ako may problema. Nakakatuwa. Alam ng Panginoon pag ako'y may problema. Dahil birthday ko nga, may dumating na 80,000 na pwede kong hiramin. Hindi ko ito iniisip. Kaya parang sa linggo, magkakainan na naman tayo. Dahil ang Diyos, iniisip nyo pa lang. Iniisip nyo pa lang, gumagawa na siya ng paraan. Because of the light of God. Amen. Yung iniisip mo palang nakasakadili-madilim pa yun. Iniisip mo palang, nag-iisip ka palang paano ka lalabas. Panginoon, pag 26, alam mo ang ating kasunduan, kailangan kong makabayad ng L300 at 23 pa lang. Actually, hindi ako talaga nag-iipon. Hindi ko naging style yung ipaghanda. Pinapractice ko yung, Lord, ikaw ang bahala. Hindi ko siya iniipon. Kita naman ninyo, tayo pag may dumating, bili dito, bili doon. Sabi ng misis ko, bakit ka ba bumili ng HDMI? Wala ka naman TV ikakabit. Bakit ka bumili ng HDMI? Basta dalahin mo. At dinala niya. Batangas pala nangangailangan ng HDMI. Glenn, nasaan ka, Glenn? Naipadala mo ba ang TV? Nasa si Glenn? Naipadala ba ang TV? Oh, yung TV na ginagamit sa Makamot, yung pulpito, dala-dala ngayon sa Batangas. Hindi pa kung ano mang lumilitaw yung pangangailangan doon na. Kaya hanap ang mga brother pipit dahil ang ating mga kapatid, dahil hindi nakapokus sa salita ng Diyos, nakakakita ng mga demonyo, ng mga pangitain. Kapag sabihan na pag nangangaral kayo, focus on Jesus. Mukhang nagtampo. Ay, ayun. But, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuting Diyos. Kaya, sino magkakadala niya yung HDMI? Dahil akala magkakabit ng TV dyan, no? Sabi niya, nasaan ang TV-ng iyong ikakabit? Ay, ayun, sa Batangas pala, nangangailangan ng TV at ng pulpito. Kaya sinong nakakaalam ng mga bagay na yan? Di ba tanging Diyos lang ang nakakaalam? Kaya, because of the light of God, kaya pagpunta nila doon, sino-sino yan? Si Tere, si Ruth, si Miracle, si Sarah, si AJ, si Rocky kasama hindi. Nagme-message, sabi nila, bumaba doon sa malapit sa anong bulkang yun? At nagpipicture sila. Sabi niya, wow! Sinalubong kami ng 2 bahagari. At sila'y tuwang-tuwa. Sapat na
ang presensya ng Diyos na sumalubong sa kanila. Purihin natin ang Noong linggo, balitang babagyo, kami umuwi sa paglalakbay namin, ang dagat, napakagandang bahaghari. Nakauwi na kami sa Makamot. Doon sa bahay ni Naglin ay nandun pa rin yung napakaliwanag na bahaghari, 2 bahaghari, na ang ibig sabihin, ang tipan ng Diyos sa bagyong ito, hindi ko kayo pababayaan. When God desires to reveal His light to you, He may first allow you to pass through a season of darkness. May mga kapatid tayong dumadaan sa kadiliman. Pero ang nais ng Diyos, i-reveal sa iyo ang kanyang liwanag. Ano ba ibig sabihin ng reveal sa Tagalog? Ipahayag. Ipapahayag ng Panginoon ang kanyang liwanag sa iyo sa pamamagitan ng mga pangyayaring ganan. Shout light. Again. Again. May God give you greater light. May God give you greater light. Sa mga partner-partner ninyo, sa mga nanliligaw sa inyo, dumalangin kayo sa Panginoon na pagliwanagan ang inyong mga kaisipan. At baka ang inyong mga manliligaw at inyong mga nililigawan ay padala ng kaaway. Dalangin ko, magliwanag ang inyong kaisipan. Knowledge is the light, or knowledge is light. One idea from God can change your financial status. One divine idea can put 10 cars in your compound. One divine idea can build houses. One revelation can completely transform your destiny. Kaya pag kayo'y sinabihan ng Diyos na magtatayo ka ng bahay, naalala ko ang Sister Hiling sinabihan ng Pastor Boy, Hiling, gibayin mo ang iyong bahay at magtayo ka ng panibago. Sabi niya, nako, ang kalalagayan ko ay kaya ko lang bilhin ngayon ay 15 hollow block. Ano kayang sasabihin ng aking bibilhan ng hollow block construction supply? Pag ako'y bumili ng 15 hollow block, ano kayang sasabihin? Anong itatayo mo? Sasabihin mo bang bahay? O sasabihin mo, CR lang po. Lalabil 5 kasi ito Kaya mo bang sabihin? Pabili nga po ng 15 block. Siyempre, tatanungin ka, anong itatayo mo? Kaya mo bang sabihin palasyo? Kaya mo bang sabihin bahay? Tinanong ang mga anak ng pastor. 2 doktor. In-interview. Anong kukunin yung karera? Doktor po. Anong trabaho ng iyong ama? Pastor po. Anong trabaho ng iyong ina? Pastor po. Ay, saan kayo kukuha ng pamatrikula? Sa Diyos po. Nakaraos. Sa pananampalataya.
humakbang at lumakad sa pananampalataya, nakakapagtapos. Kaya huwag niyong titingnan ng inyong mga anak as if na walang-wala or hindi natin kayang umasenso. Lahat tayo dito pwedeng umasenso dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na nagpapa-asenso. Purihin natin ang one revelation can completely transform your destiny. One divine idea can build houses. One idea from God can change your financial status. One divine idea can put 10 cars in your compound. Minsan sabi ko, ito naman ay ordinaryong usapan lang. Sabi ko, ma'am, yung kasama ko sa office, magpapalit muna ako ng sasakyan. Minsan kasi nauubusan ng krudo yung isang sasakyan. Ma'am, magpapalit po ako ng sasakyan. Sabi nung kasama kong mama, wow, mabuti pa, maraming sasakyan. Oo nga naman, ano? Oo nga naman. Kasi ang binibigay lang sa amin ay 15 liters a week. Siyempre, pag naubos yun, ay di, yun namang isang sasakyan ang gagamitin. So, ganun lang yun. Napapawaw ang ating mga nasa kapaligiran. Kayo, napapawaw ba kayo? Sabihin nyo nga, wow naman! Napakabuti ng Diyos! Purihin natin ang Panginoon! Kaya nung ako ay mapunta ng Morong, sabi, ito ang gagamitin mo sa sasakyan. Sabi ko, Diyos ko, saan ko kaya ito ipapark? May nakapark na kinaglen, may nakapark na sa apartment. Dalawa nga kasi. At pinicturean ko yung kinaglen. At kailangan kong i-justify doon sa makukuha kong pera. Sabi nung isang supervisor sa Morong, kaya dyan ang dalawang Kaya dyan ang dalawang L3. Doon ko narinig. Kaya dyan ang dalawang L3, Ako, Jerem, oo nga naman. Kaya nga naman dito ang dalawang L3. Ano ating gagawin? Tatay, tanggalin mo yung sa may papasok hinaglen para makapag-park tayo ng dalawang sasakyan. Tinanggal. Oo nga naman. Maluwag pa ang dalawang L3. Kayo ba may mga bakanting lote? Bakanting lupa? Taas ang kamay ng mga may bakanting lupa. Kawawa naman kayo, wala pala kayong lupa, Hindi sila mayabang. Sino may bakanting lupa? Taas ang kamay. Sino ang bibili pa lang ng lupa? Si Lisa, tumaas ang kamay. Magkakalupa kayo. Ang inyong Diyos ay nagmamayari ng langit at ng lupa. Bakit hindi kayo humingi? Ang inyong Diyos na inyong Ama nagmamayari ng langit at ng lupa. Humingi kayo sa Kanya. Nang i-message ito ng Pastor Boy sa sabi niya, sinong may lupa? Walang makataas ng kamay. Sabi, padadaig pa ba kayo sa mga tagalabas? Dapat, kung sila'y may lupa,
kayo man ay may lupa. Baka pagkaani, paso sa lupa ang inyong pag-aari. Ayaw nga naman, may lupa, naglagay ng 10 paso, naglagay ng lupa sa 10 paso, may lupa na nga naman siya. Kaya si Lisa maraming kasi naglalagay ng lupa sa paso. Buti pa si Lisa maraming lupa. Yung lupang tayo ng bahay, dapat mayroon kayo. Amen? Mayroon pa akong lupa doon sa kina Reynold. Mayroon pa. Magsibil kayo ng lupa. Again, ang inyong Diyos nagmamahari ng langit at ng lupa. At ang ating Ama, ang ating Diyos, naghahanap ng pamamanahan ng lupa. Kaya sabihin nyo, Panginoon, bigyan mo naman ako. At ang Diyos na nakikinig sa inyo ang magbibigay ng pagpapala sa inyo. Yan ay nanggagaling sa karunungan ng Diyos. Hindi ko yan sinasalita. Knowledge is light. One idea from God can change your financial status. Ikaw na mahirap sa ngayon, kayang-kaya kang pagpalain ng Panginoon. Ikaw na walang sasakyan ngayon, kayang-kaya kang bigyan ng Panginoon ng 10 sasakyan. Paano ka nga bibigyan ng sasakyan wala ka namang parking area? Unahin ninyo ang parking lot. At kapag kayo may parking lot na, magkakaroon na kayo. Iyan ang sinyales na magkakaroon na kayo ng sasakyan. Isra, saan nakapark ang iyong sasakyan? Sa iyong biyanan. Shout, I received the idea of life. I received the idea of life. Again. I received the idea of life. Again. I received the idea of life. Ang ating pinag-uusapan, mga idea ng liwanag na magbibigay daan sa inyo upang kayo ay magsisagana. Pinag-uusapan natin ito. Ito ang mabuting balita. Ito ang kalooban ng Diyos. Kailangan ninyo ng liwanag. Kapag kayo'y naliwanagan, nakita niyo ang kadakilaan ng Panginoon, ang kanyang kakanyahan, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang kayamanan. Pag ito inyong naunawaan, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo mula sa kahirapan. Punta tayo sa 5 kailangan upang tayo ay magkaroon ng dominion. Paano nyo nga ba talaga mararanasan ng dominion? Number 1 is likability. Everyone say likability. This refers to the disposition of your life. Let me ask you a question. Do people like you? Do they enjoy personality? Is there something about you that attracts people? Do you carry a pleasant countenance? Or do you always wear a frown? How do people perceive you? What impression do they have when they first meet you? Remember, there is no second chance to make a first impression. What kind of impression are you cheating? How does your life
blend well with others? Or are you constantly in conflict with people? Anong klaseng tao kayo? Lagi ba kayong may kaaway? Lagi ba kayong galit? Lagi ba kayong nakasimango? Kayo ba'y kawili-wili sa inyong mga kasama sa tanggapan sa opisina? Eh syempre, pagka mga chismosa, ayaw kayong pakisamahan, di ba? Pag lagi kayong nakasimangot, naku, ito naman babaeng ito naman lalaking ito, napapaka... Anong itsura ninyo? Umarap ba kayo sa inyong kalapit? Itanong nyo nga, maganda ba ang aking ugali? Anong sagot? Eh syempre sasabihin nyo, maganda ba kakaisang pali ng wala ko sa'yo? Si Winnie, maganda ba ang ugali ni Winnie? Kaibig-ibig ba ang inyong pag-uugali? Kanais-nais mo kayo? O bawat salita ninyo ay parang pangit pakinggan ano? Parang mga kapatid, una nating dapat matutunan, dapat ang ating ugali ay kapuri-puri sa ating mga kasama. Yung maiibigan ka. Aralin ninyo kung kayo'y walang kaibigan. Ibig sabihin niyan ay hindi kayo mainam na makisamahan. At kung kayo may ganung uri ng pag-uugali, magsimula na kayong magbago, mga kapatid, ha? Baguhin nyo na ang inyong buhay. Second, para tayo magkaroon ng dominion. Una, likability. Ano? Ikalawa, character. Pero bago yun, si Joseph kasi yung napakagandang halimbawa sa likability. If Joseph had been a gloomy person himself, he would never have paid attention to their sadness. Instead, he asked them why they were troubled and sought to help them. What is your own disposition? What kind of atmosphere do you create whenever or wherever you go? Number 2 is character. Everyone say character. Character. Ano naman ang character? Character is what sustains influence. There was a young man who served in the choir and also played musical instrument in church. One day, he came to my house to help me with something. He accidentally left his phone behind. Another young man who was also in church was around, and he immediately accused him of stealing the phone. The innocent young man denied it, but the accusations continued. Palabintang. Ano bang ugali mayroon ka? Ganun ba ang iyong ugali? Magagalitin. Tapos, ang lumalabas sa bibig ay panay ikamamatay at ikapapahamak ng kapatid. Kailangan tayo ay hindi ganon. Kailangan maayos ang ating character. Positive people ang tawag dyan. Everybody say positive people. Positive people. If your character is poor, nakakalungkot. How can you become a blessing to others if you are always angry, always fighting, always cheating, always deceiving, always chasing immoral relationship? You may be sitting in church, but your conduct outside the church speaks louder than your attendance. What is your character like? Influence, sustained by character. Ikatlo, competence. Everybody say competence. Competence. How skilled are you, mga kapatid? How excellent are you in your assignment? Pag binigyan ba tayo ng assignment,
Nagagawa ba natin ang maayos? Ibig sabihin, competence, marunong kayo. Marunong kayo sa maraming bagay. Minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon sa church. Sabihin sa inyo, o sige, mga bata, mag-ayos kayo ng bulaklak. Ayan. Pagkaayos ng bulaklak, tatanungin, sino nag-ayos nito? Oh, very good. Ito, sino nag-ayos? Magaganda ba ang inyong ayos? Dahil kayo ay binibigyan ng Diyos ng kakayahan, karunungan, upang gawin ang isang bagay maayos, di ba? Pero siyempre, titingnan natin, kanino kaya ang unang malalanta? Kanino kaya ang unang bibigay? Kanino kaya, pagka may malalanta, bumigay, ibig sabihin kulang pa, dagdagan pa ang competence. Amen? Maaasahan na ba kayo sa isang bagay? Sa mga nagtatrabaho, no? Kaya sina Brother Ray, sina Brother Helming, sina Brother Romnick, ay maraming mga kumukuha dahil satisfy ang kanilang customer. Natutuwa dahil bukod sa mabilis, pag silang gumawa, may quality, may kakayahan na sila. Pero pag ang manggagawa ay walang magpagawa, something is wrong. Baka ang gawa ay bungi-bungi o ang gawa ay nakahilig ang bahay, ay sino namang magpapagawa pa sa inyo? Natatawa tayo, Ang bahay ni Naglen, nang yun makuha ni Naglen, ang haligi noon, nakaganyan na, Nang buhusan, hindi maayos yung tukod, gumanon. Ayan. Naayos na yun ngayon dahil lagyan ni Romnick ng kesame. Dapat tayo ay may competence. Again, una, likability. Ikalawa, character. Ikatlo ay competence. Ikaapat ay credible. Everybody say credible. Everybody say credibility. Kayo ba'y mapagtitiwalaan? Tanong mo nga sa iyong kalapit, ikaw ba'y credible na tao? Pag kasi sinabing credible, yung yes niya, yes talaga. Yung no niya, no talaga. Dapat credible tayo. Ha? Halimbawa, mga kliyente, kayo lang kagagawa. Bukas, dapat, bukas, gagawa ka talaga. Yun isang pool lamang. Sisimba ka ba? Opo, sisimba ako. Dapat, madatnang ka talaga. Amen? Nag-o-offering ka ba? Opo, nag-o-offering ako. Nagtatags ka ba? Opo, nagtatags ako. Totoo ba na ginagawa mo? O kailangan mo pang bantayan sa mga gawain na ipagagawa sa iyo? People must know that if you say you will do something, you will do it. If they place something in your hands, they will receive it back. If they commit responsibility to you, they can rest because they know you are dependable, maaasahan. Without credibility, influence cannot last because trust is the foundation upon which lasting relationship are built. Everybody say trust. Ilakas niyo pa trust. Ito ang pundasyon sa maayos na relasyon na mag-asawa at ng magkaibigan. Pag nawala na ang trust, mga kapatid, patay ang ating sitwasyon. Magkakaroon tayo ng problema. And last, consistency.
Everybody say consistency. Hindi pa bago-bago ng isip. Consistent. Lagi-lagi ginagawa. Lagi-lagi. Hindi pa bago-bago. Remain in your position. Manatili kayo sa inyong mga posisyong kinalalagyan. Huwag pa bago-bago. Minsan choir. Minsan hindi na choir. Minsan tumutugtog. Minsan hindi na tumutugtog. Hindi consistent. Dapat kapatid, ikaw ay consistent na mananampalataya. Amen. Amen. Bukas, hindi mananampalataya. Sa isang linggo, mananampalataya uli. Ay, ano bang klaseng tao ka, kapatid? Kailangan ikaw ay consistent sa iyong ginagawa. Amen? Amen. 2026, born again. 2027, dapat born again pa rin. 2028, makikita-kita pa ba tayo? Amen. Iyan ang sinasabi nating consistent sa ginagawa. Alam kong gusto ninyo consistent ang Diyos sa inyo. Amen ba? Amen. Dapat laging mabuti ang Diyos sa inyo. At kung kayo ay laging mabuti sa Diyos, lagi kayong sumasamba sa Diyos, lagi kayong nananalangin sa Diyos, ang Diyos ay tutugon sa inyo. Siya ay magiging consistent na nagmamahal sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! And mararanasan ninyong lahat that connectivity is the key to dominion. For no man exercises dominion if he was not conferred with it. So, it is he who confers the dominion that the man who received dominion must be in touch for the dominion to remain potent. Say, Lord, have mercy. Have mercy, Lord. Ang ibig sabihin, sa Diyos, nagmumula ang lahat ng ating pinag-uusapan. You must be connected with the Lord. You must be connected with the Lord. When you go to Jesus, what seems powerful to you becomes nothing. Connectivity helps us become better and gives us victory over strange battles in Jesus' name. Tayong lahat ay tumayo. We will triumph in the Lord. Alam kaya yan ni Joshua.
dahil sa mensahe, yung susi ng Sister Corinne, it is more productive to give than to receive. So, an opportunity to give is an opportunity to receive. Una, yung ating tithes and offerings. Ikalawa, magpapadala tayo sa Brother Austin dahil siya ay kasalukuyang nasa ospital. Kung nais niyong maranasan ang unexpected blessing na sinasabi ni JL, ang term niya yun, unexpected blessing. Kunin natin ang opportunity na ito to receive the unexpected blessing. So yung unang box, bring your tithes and offerings. Ang ikalawang box, ikalawang pagbibigay, ito ay ating dadalhin sa ating kapatid na nasa ospital. We will walk. Sis, hindi ko niya isa. Ito yung For greater is He that makes us overcome. Here we walk in the power of His might. We will strive for His glorious light. For greater is He that makes us overcome. We will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome. You will walk in the power of His might. You will shine for His glorious light. For greater is He that makes us overcome. You will triumph in the Lord. You will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome. You will walk in the power of His might. You will shine for His glorious light. For greater is He that makes us overcome. For greater is He that makes us overcome. For greater is He that makes us Tunay na isang mabuting bagay ang mawit at magpasalamat sa iyo, aming katastasan Diyos, na nagmamayari ng langit at ng lupa.
Ang Diyos naglalagay ng pagtatagumpay sa aming mga kamay sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. At ang Diyos na nagpapala ng bawat binhi na aming iasig na may pananampalataya. Sa umagang ito ay nagpupuri at nagpapasalamat ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa patuloy ng mga salita, mga susig ay pinagkakalob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Natunay na kung ito'y aming lalakaran at aming tatayuan ang bawat salita na aming naririnig. Tunay na kami magtatagumpay. Tunay na kung ikaw ay sumasa amin, sino ang laban sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga alam namin, Panginoon, na walang ginawang almas ang kaaway na pakikinabangan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, simula sa pinakamaliit na bata hanggang pinakamatanda. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin. At makapitong beses kong iwiniwisik ang dugo ng aming Panginoong Hesus sa oras na ito. Simula sa bahay sambahang ito, maging sa buhay ng bawat isa sa amin. Natunay na sa aming pagpasok, maging sa aming paglabas, kami iyong sasamahan at kami iyong pagpapalain. Patuloy na aming itinataas ang aming mga kamay sa dakong ito. Kung saan man lugar na nandoon ang aming kapatid na si Brother Steve, tunay na alam namin, Panginoong Hesus, na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi mo siya katagpuin. Kaya nga, simula sa ulo hanggang talampakan ng kanyang mga paa, aming iwiniwisik ang dugo ng aming Panginoong Hesus. Maging ang kagalingan ay padaluin mo sa kaniya. At ang iyong mga banal na anghel ay isugo mo sa lugar na yan ng hospital. Salamat sa kapupunan ng lahat ng pangangailangan. Alam namin, Panginoong Hesus, na kami ay patuloy maglilingkod sa iyo. Maging siya ay patuloy maglilingkod sa iyo. Alam namin na patuloy na may pinahayag ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga kami patuloy na magpapakatatag at patuloy na magtitiwala sa iyong kabutihan. Sapagkat ikaw ang Diyos na napakabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay na hindi ka nagplano ng anumang kasamaan, kundi pawang pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy dinadalangin namin ang bawat pastors, elders, and missionaries of the church. Maging dalangin din namin patuloy sa iyo, si Nanay Hiling, patuloy ang malakasang pisikal na pangatawan, mahabang buhay upang patuloy na makasama namin siya na naglilingkod sa iyo. At patuloy dinadalangin namin, Panginoong Hesus, na kung paano, ilang linggo na lang, muli ay susuguin mo ang iyong mga anak sa lugar na yan ng Pangasinan. Tunay na alam namin ngayon pa lang, gumagawa ka na at kumikilos sa mga kaluluwa na nag-aantay ng iyong salita. Tunay na maraming salamat sa oras na ito. At dalangin din namin ang aming mga kapatiran na nagsidako sa lugar na yun ng Batangas. Sa kanilang pag-uwi, samahan mo sila at ingatan mo sila. At alam namin, Panginoong Hesus, ang bawat mga kapatiran sa lugar na yun ng Batangas, sila'y marirevive sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos na sumasa buhay ng bawat isa. Kaya nga pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, maingat kami babalik ng lahat ng pagpuri, pasasalamat, ang kalwalatian at ang kadakilaan ay nauukol sa pangalan mo lamang. Itong aming dalangin. Amen. Amen. To God be all the glory.